Brother RJ to lead us in singing. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you for bringing us together dito po sa aming bahay-sambahan. Once again, we thank you, dear Lord, for keeping us safe, pag-travel po namin papunta dito. We pray, Lord, na ikaw po muli ang magbigyan ng kagwalatian sa lahat po ng aming gagawin this morning. At lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. We pray, Lord, that the Holy Spirit will guide us again and your name be lifted up, especially po sa aming mga panalangin, na our singing, at ganun din po sa pang-aaral ng iyong salita. Lord, we thank you for this opportunity na pwede po kami manibigyan sa inyo, and also to the name of Lord Jesus Christ. Amen. Remain standing, please. Let's call Brother RJ for our congregational singing. Let's sing po, Now I Belong to Jesus, page 248. Page 248, Now I Belong to Jesus. On the first verse, let me sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood he gave to redeem. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Amen. Malipit po tayo nakatayo. Kantayin naman po natin, He Hideth My Soul, page 102, mga kapatid. Page 102. 102, He Hideth My Soul. On the first verse, all together now. How wonderful Savior is Jesus, my Lord. How wonderful Savior to me. He hideth my soul in
Perfect. Right, distribute natin. Alright, good morning sa ating lahat. And for this morning, ang main lesson po natin is yung discipleship series na ginawa ko po for the church. And the reason why i-discuss ko ito sa inyo, although karamihan po sa inyo is alam na yung mga basics na ito, is so that kung meron po kayong pagkakataon and meron po kayong mga kilala na mga bagong ligtas, mga new believers, or yung mga tao na nadala nyo sa Panginoon na pwede nyong turuan, pwede na kayo mismo yung magturo. Okay? So kung meron kayong kakilala na bagong ligtas, na gusto nyong turuan ng discipleship, pwede nyo sabihin sa akin so that pwede natin siyang bigyan ng copy. Alright? Kaya ang gagawin po natin is I will teach you yung discipleship lesson natin. 14 lessons po ito about yung mga basics ng isang Kristiyano. Kasi nga po yung isa sa mga naging focus natin before noong 2022 is yung each one reach one, each one teach one. Okay? So hindi man tayo yung pinakamagaling magturo, hindi man tayo yung pinaka bihasa doon sa mga doctrines ng salita ng Diyos. At least meron tayong mga basic na kaalaman nang sa ganun ay pwede natin i-share sa mga bagong ligtas. Okay? So ang magiging unang lesson po natin is yung lesson 1, and this is about salvation. Okay? Now ito po mga kapatid, hindi nyo po ituturo ito doon sa taong hindi pa ligtas. Ituturo nyo ito doon sa taong nakakakilala na kay Kristo bilang tagapagligtas. Okay? Kaya yun po yung unang gagawin nyo doon sa candidate for discipleship. Dapat siya ay ligtas, kilala na si Kristo bilang Savior. Alright? So magiging keyword po ng lesson na ito is about relationship. Kasi kailangan malaman ng isang bagong ligtas na Kristiyano, ngayong ligtas na ako, ano yung pagbabago sa buhay ko? Ano yung relasyon ko na sa Panginoon? Okay? Kaya this is a basic lesson nang sa ganun ay mas ma-appreciate nila yung kanilang kaligtasan. Nang sa ganun ay mas magkaroon sila ng mas malalim pa na pagkakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Because mga kapatid, pinaka-importante malaman natin na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas. Pero He is more than that. Hindi po nagtatapos doon yung relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? We also have yung God the Father. We also have the God the Holy Spirit. What's our relationship with the Trinity? Okay? Ito po, questions that will be answered dito sa lesson na ito. What is the meaning of being born again? Diba? Karamihan kasi ng mga Pilipino, alam nila pag born again ako. Ay, parang church or parang denomination or parang sekta, parang grupo ng mga Kristiyano. Yun yung pagkakakilala nila sa born again. Pero dito sa Bible mga kapatid, ang born again ay hindi po yan grupo or hindi po yan religion. Alright? Also another question na sasagutin natin, how does salvation affect my relationship to God? Yan nga po yung basic, di ba? Now, yung purpose ng lesson na ito, para po ma-set yung isip nyo at saka yung isip ng inyong student or yung inyong disciple, is to explain, or briefly explain, short. Kaya nga, mga 4 pages lang ito, concise. Kasi di ba, minsan kasi pag nagbigay ka ng discipleship book doon sa bagong ligtas, nakita niyo ganun kakapal, pambira, natatakot na. Ang ginawa ko per lesson is 4 pages lang. Alright? So very concise.
to briefly explain what took place in your life when you received Jesus Christ as your personal Savior and how that decision has changed your standing with God. Ang dami kayang nagbago mga kapatid nung ikaw ay naligtas. Di ba? Karamihan kasi ng mga tao, especially pag pumunta kami sa mga ibang religious group, evangelicals, even yung mga born again, di ba? Pagka sinabi nilang tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, anong sasabihin nila? Nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam at hindi ko ma-explain yung kasiyahan ng aking buhay. Diba? Yung iba naman, nung tinanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas, hindi ko mapigilang umiyak at umiyak at umiyak dahil sa sobrang tuwa. Ang mga kapatid, hindi po natin sinasabi na masama yung mga bagay na yun. Okay? Pero, I believe, karamihan po sa atin, nung tayo ay naligtas, wala naman yung kakaibang naramdaman, di ba? Wala naman yung parang, nung naligtas ako, parang nanlamig ako. Parang tumayo yung mga balahibo ng Wala po mga kapatid. Bakit? Because hindi po nakabase yung ating kaligtasan dun sa ating pakiramdam. Okay? Kasi minsan mga kapatid, yung pakiramdam natin nagbabago. So nakabase mga kapatid, yung ating yung ating kaligtasan, yung ating relationship with God on what the Bible says. Kaya po yung point of this lesson is that our relationship with God is now a perfect father and child relationship. Nung ikaw ay naligtas, okay, nung yung disciple mo ay naligtas, nung siya ay nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, siya na ay isang anak ng Diyos. At hindi po yan basta-basta mga kapatid. Kasi napakarami pong kabutihan na ibinigay yan sa ating buhay. Kaya ang magiging key verse po natin is yung John chapter 1 verse 12 hanggang verse 13. Okay? So kung meron kayong student, maganda rin mga kapatid na ibigay niyo ito bilang memory verse. At ikaw bilang nagtuturo doon sa student mo, dapat memorize mo na rin. Okay? So John chapter 1 verse 12 hanggang verse 13. Ito mga kapatid, pwede rin itong ituro sa mga bata o doon sa mga anak ninyo. Sabi ng Bible, John chapter 1 verse 12 hanggang verse 13. Arnie, kaya mo bang i-quote yung John 1:12? But, 12 lang, 12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe in his name. Tagalog. Hindi. Okay? So tama mga kapatid, di ba? Sabi ng Bible, but as many as received him. Di ba? Ano bang ginawa nyo? Di ba? Nung kayo ay naligtas, tinanggap nyo si Kristo. Nagtiwala kayo sa Kanya bilang tagapagligtas. Kaya sabi ng Bible, as many as received him. Hindi tinanggap yung religion, hindi tinanggap yung iglesia, hindi tinanggap yung simbahan. Ang tinanggap ay si Kristo. Ang sabi ng Bible, to them, doon sa mga tumanggap, gave He, God the Father, power to become the sons of God. Sila na ay naging anak ng Diyos. Meron na silang karapatan na tawagin ang kanilang sarili na anak ng Diyos. The Bible says, even to them, pag sinabi even, especially, okay? To them that believe on His name. Kung kami nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Kaya nga sabi ng Bible, isa lang ang pangalan na kung saan maliligtas ang tao, yan yung pangalan ng ating Panginoon Yesus Kristo. Alright? Now, doon sa first page, unang-una, basically mga kapatid, itong ituturo nyo sa kanya is parang review nung salvation. Pero with more details. Okay? Kasi nga, di ba, bago maligtas ang tao, kailangan mong ipaalam na siya ay makasalanan na papuntang impyerno. Sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Alright? So yan po mga kapatid. Sin separated you from God. Okay? So kailangan niyang makita yung kanyang dating kinalalagyan. Very important yan. Para ma-appreciate niya yung kanyang kaligtasan, kailangan niyang malaman kung saan siya nanggaling. Okay? Diba minsan kasi hindi natin ma-appreciate yung kinalalagyan natin kung hindi natin binabalikan kung saan tayo nanggaling. Kaya mga kapatid, we appreciate yung place kung nasaan tayo ngayon, nung nandun tayo sa Bonifacio, maganda rin. Bakit? Kasi palagi kong inaalala mga kapatid, yung pinanggalingan natin na building,
na napakakipot, isang exhaust fan na ganun lang kalaki, and then walang bintana. And then kapag ka summertime, sobrang init. Okay? And we appreciate. Bakit mga kapatid? Kasi kung binabalikan mo yung pinanggalingan mo, pambira, buti na lang, nandito na ako sa lugar na to. Ganun din sa kaligtasan mga kapatid. Okay? Balikan natin kung saan tayo nanggaling. The Bible says, tayo ay makasalanan. Okay? 1 John chapter 3 verse 10. Punta po tayo doon. Hindi ko na pinupuntahan lahat ng verse. So at least meron lang kayong for additional study, pwede yung buksan yung sinasabi ng salita ng Diyos. 1 John chapter 3 and verse 10. Sino pong nakakita na ng 1 John chapter 3 verse 10? 1 John chapter 3 verse 10. 1 John chapter 3 verse 10. Say, Lord, can 1 John 3 verse 10, the Bible says, Jesus answered and said unto him, Art thou a master of... 1 John. 1 John. Oh. 1 John chapter 3 verse 10. 1 John chapter 3 verse 10, the Bible says, In this the children of God are manifest, and the children of the devil, whosoever doeth not righteousness in the of God, neither loveth not his brother. Okay, so yan, in this, ito yung dito natin makikita, the children of God are manifest and the children of the devil. So, dalawa lang naman mga kapatid. Di ba? It's either you are in the family of God or you are separated from the family of God. Kaya sabi ng Bible, dalawa lang naman. Okay? The children of God and then children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Kaya nga tayo mga kapatid, nung tayo ay hindi paligtas, we are not a member of the family of God. Tayo ay makasalanan. Okay? And therefore, clear yung sinasabi ng Bible sa Romans 6:23 na yung penalty ng ating kasalanan ay kamatayan. Alright? Now, dito tayo sa second page. Now, the only solution to your sin problem is to trust in Jesus Christ as your Savior. Again, this is a review doon sa iyong candidate. Bakit mga kapatid? There are times na yung candidate natin for discipleship ay nung una nating nakausap ay hindi niya buong naintindihan yung pag-present ng gospel. Maraming beses po nangyayari yan mga kapatid. Okay? So this is a review para po makita natin yung spiritual standing ng ating kinakausap. So, the only solution to your sin problem is to trust in Jesus Christ as your Savior. Yan po, John 14:6. Okay, who can quote John 14:6? And Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. The Bible says, no man cometh unto the Father, but by me. Okay, so kailangan niya lang ipakita yan. Jesus is the way, the only way of salvation. Si Kristo lang magliligtas. Okay, hindi yung religion namin. Hindi yung paggawa ng mabuti. Alright? Jesus is the truth. Kung gusto mong makita ang katotohanan, pumunta ka kay Kristo. Alright? Huwag kang pumunta sa social media. Or huwag kang pumunta doon sa mga tao na malayo kay Kristo. If you want the truth, punta ka kay Kristo. Go to where the Bible says. Okay? Jesus is the life. Kung gusto mong makita ang purpose ng iyong buhay, makikita mo yun kay Kristo, pero yung life na binabanggit dito mga kapatid is eternal life. Okay? Magkakaroon ka lang ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Alright, God's family. Of course mga kapatid, while you mention this,
tanungin nyo rin yung kinakausap nyo kung meron ba siyang questions or kailangan ba niya ng clarification. Para alam mo kung ano yung kailangan i-clarify. Okay? So, dun tayo sa God's family. Let's go to John chapter 3, verse 3 to 7. Ito kasi yung, dito natin nakikita yung word na born again. John chapter 3, verse 3 hanggang verse 7. Sabi ng Bible, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ano yung sabi ni Nicodemus? How can a man be born when he is old? Paano ako maliligtas? Or paano ko ipapanganak muli? Matanda na ako, yun sabi niya kay Jesus Christ. Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Mga kapatid, totoo po ito. Kasi nga, minsan, doon sa mga discipleship class, especially doon pa ako sa main church, may mga matatanda akong kakausapin na pag sinabi kong, ano ba yung ibig sabihin ng born again? Ano yung pagkakala mo pag sinabi natin born again? Nyakay kas na, agsubliak, hindi tiyan ni nanang ko. Kami nga gano'n. O babalik ba ako dun sa sinapupunan ng nanay ko? Okay, so basically mga kapatid, logically speaking, ang mga tao, yan yung kanilang pagkakaalam pag sinabi na born again. Party, pakibigyan sila. Pero hindi po mga kapatid, pag sinabi natin born again, the Bible says in verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not, I said unto thee, he must be born again. So, kung titignan niyo yung verse 6, ang ginamit dito ni Jesus Christ is yung illustration ng pagkakaroon ng physical birth. Mga kapatid, lahat po tayo ay kabilang sa isang family. Bakit? Because we are born into that family. Okay? Kasali ako sa family ng aking tatay. Bakit? Because I was born into their family. Okay? Pinanganak ako ng nanay ko. Nag-take kami ng DNA test. Hindi, joke lang. Na kailangan mag-take ng DNA test. Okay? So, lahat tayo mga kapatid. Kaya nga meron po tayong birth certificate na nagpapakita sa atin kung anong oras tayo pinanganak, sino yung, ang tawag doon, sino yung nanay natin, okay? And kung anong araw tayong pinanganak. And that is very important because that identifies who your family is. Kung wala kang birth certificate, mga kapatid, there is no way to know kung kaninong pamilya ka galing. Kaya even in the past, kung titignan po natin yung sa Bible, yung 1 Chronicles, 2 Chronicles, importante po mga kapatid, yung genealogy. Okay? And David, bigat, Solomon, and Solomon ito, pinapakita kung sino yung ama, sino yung anak. Rinirecite po yan palagi para alam nila kung anong family sila galing. And kung walang record, mga kapatid, pwede kong sabihin na, uy ako, kasama ako dun sa pamilya nila Brad Pitt. Yeah? Pwede mong i-claim kahit kanino ka maging gustong pamilya. Okay? Because there is no record. Now, when it comes po doon sa ating kaligtasan, to be a member of the family of God, you also have to be born of the Spirit. Okay? At ang sabi ng Bible, kaya sabi niya ganyan, and that which is born of the Spirit is Spirit. Kaya nga po mga kapatid, ang ating kaligtasan, ang ililigtas dyan, yung kaluluwa. Alright? And if you are going to be born, or kung ikaw ay magiging parte ng pamilya ng Panginoon, dapat, you have to trust in the Lord Jesus Christ as your Savior.
And then yung Holy Spirit, ibibigay sa'yo ng Panginoon, and because of that, you are already a part of the family of God. Yun po ang ibig sabihin ng born again. Ikaw ay ipinanganak muli sa pamilya ng ating Panginoon. You are now a member of the family of God. Okay? As a wonderful thing na mangyari sa buhay ng isang sa isang tao. Okay? Let's go to Romans chapter 8 verse 15. Diba mga kapatid? Ito. Minsan naman kasi, meron yung mga magsasabi na o kung talagang ligtas ka, dapat alam mo yung oras, and yung araw, and yung date kung kailan ka naligtas. Well, mga kapatid, there is probably some truth to that kasi nga, it's a very important time in your life. Okay? It's a very important time in your life. But let me ask you this. Ikaw mga kapatid, kung wala kang birth certificate, maalala mo ba yung panahon kung pinanganak ka ng nanay mo? O nandun ka sa ospital, malagip ko. E di inwarda, pinanganak ko. Wala mga kapatid. But you know that you are born. Bakit? Because you exist. Okay? Ganun din po mga kapatid, doon sa ating kaligtasan, spiritually speaking. Wala po tayong birth certificate na sa araw na ito, you were born in the family of God. Hindi po mga kapatid. And marami po sa atin, hindi natin maalala yung date kung kailan tayo naligtas. Pero alam natin na tayo ay ligtas. Bakit? Because alam natin that we trusted in the Lord Jesus Christ. At ang nagpapatunay po yan ay hindi po birth certificate. Ang nagpapatunay niyan is the Scriptures. Okay? So kung meron man tayong birth certificate, yun is yung salita ng Diyos. Romans chapter 8 verse 15. Romans chapter 8 verse 15. Natawag ni Brother Edgar? Romans 8:15. Balin pakibasa please. O, kita ni Brother Edgar. Partida tayo kakapsat ha. One hand. Romans 8, verse 15. For ye have not received the spirit of bondage against fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Okay. Ngayon ikaw ay naligtas, the Holy Spirit, ang tawag dyan ng Bible is hindi lang spirit of truth, but also spirit of adoption. Kung ikaw ay naligtas, you are now adopted into the family of God. Minsan sa panahon natin, pag sinabi natin inampun, parang negative. Pero kasi, yung napapanood natin dun sa mga TV, ampun ka na. Mga ganun. Pero yung adoption, actually mga kapatid, is napakagandang word yan sa Scriptures. Bakit? Kasi ang adopted mga kapatid, although hindi ka kadugo, pero kung isinali ka doon sa pamilya nang nag-adopt sa'yo, yung rights and yung authority, and kung paano tratuhin yung mga blood relatives, yung kanyang mga tunay na anak, ganun din ang pagtrato sa'yo. Okay? Kaya pag sinabing adoption dito sa Scriptures, hindi parang, mas mababang uri yan ng kapamilya. Hindi po mga kapatid, pag sinabing adoption, pare-parehas kayo sa pamilya. That is the idea of adoption. Okay? And sino ang nakikinabang sa adoption mga kapatid? Yung inadopt. Kaya if we are adopted into the family of God, that is a wonderful privilege. Kasi kung paano tratuhin ng Panginoon ang kanyang anak, ganun din ang pagtrato sa atin. You see? Kaya napakagandang makita po yan. That's why sabi ng Bible, whereby we cry, Abba, Father. Kaya ngayon, meron na tayong karapatan na tawagin ang ating Panginoon, Diyos, na Father. Diyos Ama.
yung mga iglesia ni Manalo, mga kapatid, na ang tawag nila sa kanilang sa ating Panginoon is, Ama. Okay, Diyos Ama. Minsan hindi nila sinatawag na Diyos Ama, ang tawag na nila Ama kasi hindi sila naniniwala sa Trinity. Pero mga kapatid, kahit na ganun yung tawag nila sa ating Panginoon, wala silang karapatan. Bakit? Hindi naman sila nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Iba naman yung paraan ng kanilang kaligtasan. Ang pwede lang tumawag sa ating Panginoon na Ama ay walang iba kundi yung mga nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Okay? Importante po yan. At dahil tayo ay anak ng Diyos, dun sa number 4, after your salvation, God will no longer deal with you as a sinner, but as His child. Let's go to 1 John chapter 2, verse 1. Andiyan ba si birthday sa labas or sinamahan niya si Anthony? Sinamahan niya si Anthony yata. Okay. 1 John chapter 2 verse 1. Yung ay magbabasa. At verse 7, 1 John chapter 2 verse 1 please. My little children, these things write I unto you, that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Thank you, verse 7. Okay. Kaya mga kapatid, yung mga nagsasabi na, kayo mga Kristiyano kayo, mga Baptist kayo, na nagtuturo na hindi nawawalang kaligtasan, na sasabihin nyo na okay lang na gumawa ng kasalanan. Wala po mga kapatid. Sa mga nagtuturo sa atin at sasabihin natin na okay lang ang kasalanan, na kahit ikaw ay ligtas, okay lang na gumawa ng kasalanan. Hindi po mga kapatid, kasi ang sabi ng Bible, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. Ang scriptures po mga kapatid, ipapakita niya sa atin na hindi nawawala ang kaligtasan. Pero ang scriptures, ipapakita niya rin po sa atin na hindi okay na gumawa ng kasalanan. Tama po? Okay? Kaya ang sabi ng Bible, and if any man sin. Bakit? Although, ang tinuturo ng scriptures ay hindi tayo dapat gumawa ng kasalanan. Pero bilang tao, meron yung time na makakagawa tayo ng kasalanan. Hindi naman tayo gigising sa umaga at sasabihin natin nga, sige, agree nga man yung katangag sapa, niya ka tati aramidok, tanong abusuok, iti panakay salakan, na itod kanyak niya po Diyos, niya ka tati baso ng aramidok. Wala naman po mga kapatid. Okay? Pero sa buhay natin bilang Kristiyano, bilang tao, meron yung times na makakagawa tayo ng kasalanan. Sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, sa ating mga gawa. Okay? Hindi po natin maiwasan yan. Kaya sabi ng Bible, if any man sin, we have an advocate with the Father. Ano sabi ng Bible? Jesus Christ the righteous. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, although ikaw ay makakagawa ng kasalanan, meron nang magtatanggol sa iyo. O hindi naman magtatanggol. Pero ito ang magpapakita, si Jesus Christ, the righteous. Na anong sasabihin ni Jesus Christ? Nung hindi tayo ligtas dahil sa ating kasalanan, we have to go to hell. Okay? Yun yung kabayaran ng ating kasalanan. Pero dahil tayo ay ligtas, dahil tayo nagtiwala kay Jesus Christ, kung makakagawa man tayo ng kasalanan, anong sasabihin ni Jesus Christ? Ako na ang nagbayad ng kanilang kasalanan. Hindi na sila kailangan pumunta ng impyerno kasi ako na ang namatay sa cross, inilibing at muling nabuhay. Kaya yan po mga kapatid, we have present tense, an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Kaya hindi po nawawala yung ating kaligtasan because as long as Jesus Christ is our advocate, siya po ang magtatanggol sa atin. Siya po ang magiging proof na tayo, God will deal with us as His Son. Kaya nga po ang ginagawa nating illustration, di ba? Every time
sa ating pag-share ng gospel or para sa eternal security, para ipakita na ang kaligtasan na hindi nawawala is yung relasyon ng ama at anak. Diba? Sasabihin natin, o diba? Ikaw ba, RJ? Diba, meron ka namang parents. O for example, nakagawa ka ng kasalanan sa tatay mo, tapos pinagalitan ka niya. Ibig sabihin ba doon, hindi ka na niya anak? Actually, hindi, mga kapatid. Ang ibig sabihin doon is, anak ka pa rin. Pinagalitan ka lang niya dahil mahal ka niya. Ganun din sa Panginoon. Alright? Pag nakagawa tayo ng kasalanan, meron yung times na papaluin tayo ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin na hindi na niya tayo anak. Kaya doon po tayo sa key point of this lesson. Our relationship with God is now a father and child. A perfect father and child relationship. Unlike many earthly fathers, God never mistakes when He deals with His children. Kaya po sa Matthew 7, nakikita niyo yung pag-provide ng Panginoon ng lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. And then sa Hebrews chapter 12, yan naman nakikita natin kung paano disiplinahin ng Panginoon yung kanyang mga anak. Di ba? Minsan mga kapatid, ang mga tatay sumusobra sa pagdidisiplina sa mga anak. Okay? Pero ang Panginoon, pag siya ay nagdisiplina sa atin, tama lang because God is perfect. Okay. So ito. Doon po meron tayong discussion part. Okay, so siguro dito natin tatapusin. Very important din na as you do yung discipleship lesson, bigyan mo rin yung kausap mo or yung tinuturuan mo ng pagkakataon na magsalita. Okay, so tanungin mo siya, when did you trust in the Lord Jesus Christ as your Savior? At sino ang nag-share sa iyo ng gospel ng ating Panginoong Jesucristo? Okay, so very important din yan. Okay, para malaman din nung or hindi man malaman, pero para ma-share niya din yung story ng kanyang kaligtasan. For example, let's ask si Sir Hector para mapakinggan natin. Sir Hector, kailan po kayo nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas? It's only the year that I recall is 1987. O, 1987. O, hindi man niya ma-recall yung exact date or exact day or yung exact month. But he knows that he trusted in the Lord Jesus Christ in 1987. I remember that place. And then the place, sir? Di pa lang. O, dun sa bahay mismo. Dun sa bahay nila. Okay? Sino ang na-save dito ng before 1987? Hindi pa tayo pinapanganak yung iba. Ako nga, 1989 ako eh. Okay? Yung brother Larry, kalimutin niya ba? 84. Ay, 1984 kaya mo. Di ba Ayla, sir? Malagit yun. Mga same. Same. Okay? So, Sir Hector, sino po yung nag-share sa inyo ng gospel? Pastor Williams. Pastor Gene Williams. Yung sunod na grouping mo, sir. Siya po yung si Pastor Gene Williams, siya yung nag-start ng ministry dyan sa Victory Baptist Church sa Palma. Okay? Way back when, wala pa tayong kamuang-muang dito sa mundo. Okay? Kasi na nag-share kanyang the gospel. Pastor Manny Vergara. Pastor Manny Vergara naman ay nag-start ng High Crest Bible Baptist Church. Okay? So, those things mga kapatid, as much as possible, bigyan na din siya ng time na makapag-share ng kanyang salvation experience. Okay? So, we will end dito po sa second page. And then, itutuloy natin ito yung third and fourth page on next Sunday. So, please, i-keep nyo itong mga lesson na ito so that we can review. And again, kung meron po kayong mga candidates for discipleship na gusto nyo maturuan, sabihin nyo po sa akin para makapag-provide kayo ng mga copies para po sa atin. Okay? Alright.
Any question? May question po ba kayo? Na regarding dito sa lesson, baka na mag-question kayo, Timan. Okay. Alright, let's pray. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you for this time that we were able to have a short lesson about our salvation. We pray, Lord, na muli po, as we continue on in our topic, ikaw po muli ang magturo sa amin about the principles we need to learn from the Scripture. We thank you, dear Lord, for this opportunity to learn from your word, and also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay?